Kwentong Bayan. Simpleng katanungan bago natin simulan. Mahilig ka bang magsabong? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gilyar. Nangyari ito. Sitio Carmen, Iloilo. Walang mabisang mutya kung ito'y hindi nagagamit ng tama. Naku po, talo na naman tayo pre. Iba talaga tong manok ni Maning no? Parang sinasapian ng demonyo kapag nasa laban. Pansin mo parang sobrang payat na ng manok niya. Parang isang ihip lang lilipar na yan eh. Pero ilang laban na hindi pa rin natatalo eh. Lagot ako sa asawa ko nito. Ubus na yung sahod ko. Naitaya ko lahat sa manok mo, Gilyar. Wika ni Buboy. Oo nga no. Grabe ang manok ni Maning eh. Sa totoo lang duda ako. Hindi yan karaniwang manok na pangsabong. Hindi kasi talaga natatalo eh. Buti na lang talaga hindi ko tinaya yung lahat ng pera ko. May tira pang panggatas ng anak. Hindi bale, babawi tayo sa susunod. Gilyar, kailangan nating malaman yung sekreto ng Maning na yan. Wika ni Dado. Sigurado akong kondisyon yung manok ko pero talo pa din. Hayaan mo Buboy, papairamin na muna kita. Pasensya na ha. Pati kayong dalawa nadamay sa hilig ko. Ewan ko ba? Sa susunod na laban maghahanda tayo. Babawian natin yan. Wika ni Gilyar. Umalis na ang tatlo bitbit ang tali ng talon ng manok. Malungkot silang naglakad pa uwi dahil sa naganap. Nanghihina ang binata. Nakukonsensya siyang nadamay pa ang mga kaibigan. Pero hindi malis sa utak niya kung paanong natalo ang manok. Habang naglalakad, halata ang panlulumo sa kanila. Hindi nagkikibuan hanggang sa naunang nakauwi si Buboy at Dado. Samantalang si Gilyar, dadaan pa ng pilapil na may nagtataasang kugon. Dulo at liblibang tahanan na inuuwian ng binata. Malaki ang lupa na sinasaka ng ama at wala naman silang kapitbahay sa lugar. Sa paglalakad napansin niya ang kakaibang bulaklak ng kugon. Napakaganda ng mga ito sa paningin ng binata, kaya pumutol siya ng isa at dinala pa uwi. Sa isip ng binata, ibibigay niya ito sa inang mahilig sa herbal na gamot. Sa mga hindi nakakaalam, mabisang gamot ang tangkay ng kugon lalo pa kung ito'y naibabad sa langis na ginagamit pang hilot. Pwede din itong gawing walis tambo o kaya namang gawing dekorasyon. Habang nangunguha may namataan si Gilyar na isang matandang dumaan. Napaisip naman ng binata dahil sigurado itong sila lamang ang nakatira sa lugar. Kaya alam niyang dayo ang matanda. Napahinto si Gilyar sa pangunguha dahil biglang tumigil ang matanda sa tapat ng kinakatayuan. Magandang hapon sa'yo bata. Alam mo ba ang bahay ni Dorong? Kanina pa ako naglalakad at alam kong ito na ang dulo. Hindi man lang sinabi ng napagtanungan ko na malayo palang lalakarin ko. Abay, pangtali ng manok yung dala mo ah. Galing kang sabungan ano? Wika ni Mang Doming. Magandang hapon din po sa inyo. Durong po ba? Tatay ko po yun. Sabay na po kayo sa akin. Naku, mukha nga pong mahaba yung nilakad nyo ah. At saka ito po bang hawak ko? Opo eh. Magaling yung nakalaban namin kaya eto na lang yung nauwi ko. Itatali ko na lang sa kugon. Nga po pala, tagasan po kayo? At saka ano pong kailangan nyo kay tatay? Tanong ni Gilyar. Kasi kaibigan ko si Dorong eh. May bibigay lang sana ako sa kanya. Ay nako, baguhan ka sa sabong ano. Talagang hindi matatalo ang manok na alaga ng aswang. Halika na nga, mamaya pag-usapan natin yung nangyari sa'yo. Tugon ni Mang Doming. Nagulat si Gilyar sa matandang nagpakilala sa pangalang Doming.
Ganun pa man hinayaan na muna ito ng binata. Inayos na lamang niya ang tali sa mga kugon at ipinatong sa ulo. Unang naglakad ang binata kasunod ang matanda. Ilang sandali pa naaninag na nila ang kalakihang tahanan. Medyo malayo pa ito sa kanila. Narinig na ng binata ang sigaw ng ama. Nakita na nito ang anak na kasama ang matalik na kaibigan. Mababakas sa dalawa ang saya dahil sa muling pagkikita. Napakaaliwalas ng mukha ni Tatay Dorong habang kasama si Mang Doming. Mahahalata na maganda ang samahan ng dalawa. Ngunit hindi maiwasan ang binata na mag-isip. Lalo pa, hindi naman ito napakilala ng ama sa kanila. Tatayo ka na lang ba dyan? Parang natigilan ka na, Gilier. Ilapag mo nga yung dala mo. Ni hindi mo sinamahan ng ama mo sa pag-aasikaso sa bisita. Ay naku, bata ka. Nasaan na yung dalang... Yung manok? Nasaan yung dala mo kaninang manok? Ay nako. Ikaw talaga, talo ka na naman. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung pagkasabungero mo. Ang masaklap, hindi ka naman nananalo. Kung kinain na lang sana natin yung manok na busog pa tayo eh. O siya sige, mag-igib ka na lang na makapagluto na ako ng hapunan. Wika ni Nanay Lyra. Lyra, papasukin mo nga muna ang anak mo at may iutos mo na ako. Halika anak, bumili ka pala ng tuba sa baryo. Yung may balok ha. Domeng, nagtatabako ka pa. Para isa na lang ang lakad ni Gilier. Dalin mo yung galong nakasabit sa may kusina. Sabihin mo kay Bakekang, punuin ka pa. Huwag mo rin kakalimutan ng 2 tabako ha. Dalian mo, paggabi na. Wika ni Tatay Dorong. Akala ko po ba tayo hindi ka naiinom? Di ba na yun po yung sabi niya? Tatay talaga oh. Alam mo namang masama yan sa kalusugan mo eh. Hindi ka talaga nakikinig. Tugon ni Gilier. Ay anak, hindi naman palagi. Pero syempre, kagaya sa'yo ng mga kaibigan mo, mabuti kayo araw-araw nagkikita. Pero itong si Domeng, malayo pa ang nilakbay, makapunta lang dito. Sige na anak, nang makabalik ka na kagad, padilim na. Hindi magandang lumabas ng gabi lalo na't dadaan ka pa sa gubat. Wika ni Tatay Dorong. Napatango na lang si Gilier sa ama. Bago umalis, inayos na muna ng binata ang mga nakuhang kugon. Kinuha niya ang galon na paglalagyan ng bibiling tuba. Medyo may kalayuan pa ang tindahan, kaya nagdala siya ng lampara. Ilang sandali pa binagtas na ni Gilier ang tahimik na taniman ng ama. Habang naglalakad panay naman ang pupok niya sa galon. Hanggang sa bigla siyang nakarinig ng sipol. Napatingin siya sa paligid at walang makita. Napatakbo. Ngunit tila may humahabol sa kanya. Ilang sandali pa naabot na ni Gilier ang tubaan ni Aling Bakekang. May mga tambay na tumatagay sa gilid ng tindahan. Napansin kagad niya ang katabi ng tanggero, si Maneng. Tumingin ito sa kanya habang inaayos ang binibili. Tumayo ang lalaki at lumapit kay Gilier. Napaatras naman ang binata. Naamoy niya ang hininga nito na mas masahol pa sa burong isda. Iniisip niya na lang na baka dahil lasing ng tuba, kaya malansa ang amoy ni Maneng. Aba, akalain mo nga na nagkita tayo. Patunay na maliit ang mundo ah. Nga pala, pulutan namin yung manok mo. Sa susunod na sasali ka, ikondisyon mo ng mabuti yung ilalaban mo. Hindi yung wala kang kwenta. Kita mo, hindi man lang nakatagal yung manok mo eh. Patay ka agad. At saka, ano ba tong manok mo, napakapangit ng lasa? Wika ni Maneng. Pare, hayaan mo na yung bata, mahirap na. Baka magsumbong yan sa tatay niya. Alam mo namang dayo lang tayo sa lugar eh. Sige na, maupo ka na. Atoy, pasensya ka na ha.
Lasing lang tong kaibigan ko. Wika ng isa pang lalaki na ang pangalan ay Dexter. Ay, kung gusto nyo ng gulo, abay wag dito sa tindahan ka. Pareho talaga kayong malalagay sa alanganin. Yung tuba, nilalagay sa tiyan, hindi sa ulo. At saka inom lang. Wag nang mangdamay ng bumibili. Sige na, Gilyar. Wag mo nang pansinin. Lasing lang ang mga yan. Wika ni Aling Bakekang. Hindi naman ako nanggugulo. Sinasabihan ko lang naman siya ng gagawin niya para sa susunod alam niya na. At sa tanda, huwag kang mag-alala. Kaya kong bayaran yung lahat ng meron ka. Kahit ikaw, kaya kitang bilhin eh. Magtawag ka ng kahit sino. Hindi ako natatakot. Wika ni Maneng. Tumalikod na ito sa kanila. Inalalayan naman ni Dexter ang kaibigan habang padabog na palayo sa lugar. Panay din ang pagingi ng paumanhin ni Dexter sa lahat. Napabuntong hininga na lang si Gilier. Hindi niya din inaasahan na ganon ang mangyayari sa pagbili ng tuba. Humingi din ito ng pasensya at nagpaalam na sa tindera. Hawak niya ang biniling tabako at tuba. Binagtas niya ang kahabaan ng daanan. Dahil inabot na ng dilim kaya sinindihan niya ang gasera hanggang sa makaabot sa gitnang bahagi. Napatigil ang binata nang may maamoy na malansa. Hinanap niya kung saan nanggagaling ang mabahong amoy. Biglang kinabahan si Gilier dahil habang patuloy na naglalakad ay nakakarinig siya ng mga kaluskos. Sa isip ng binata, maaaring mga hayop lamang na naglabasan dahil nabulabog sa ilaw ng gasera. Halos takboy niya ang pilapil maabot lang ang tahanan. At nang malapit na sa lugar, bigla namang may sumitsit. Napalingon ang binata ngunit dahil madilim na. Wala naman itong naaninag kaya hinayaan na lamang at kumaripas na ng takbo. Papasok na ng bakuran ang binata nang makarinig siya ng tunog. Hinanap niya ang pinanggagalingan. Parang ayaw mo pang pumasok, anak. Ang tagal mo naman, saan ka pa ba galing? Abay, tapos nang magluto ang nanay mo. At saka mukhang hindi ka mapakali. Naku kang bata ka. Dali na tulungan mo yung nanay mo na mag-ayos ng mesa. Kakain na muna tayo bago kami tumagay. Wika ni Tatay Durong. Teka sandali. May kasama ka ba, Gilier? Ang tapang ah. Talagang sumunod pa sa'yo. Ayos din tong aswang na to ah. Balak yatang makipag-inuman. Pero ang baho. Wika ni Mang Doming. Aswang, wala naman po akong nakita. Baka amoy usok lang po ako. Nagsunog po ako ng mga dahon kanina eh. Sige nga po, magbibihis muna ako. Hanggang sa napansin ng binata na panay singhot ang matanda sa paligid. Hiningi ni Mang Doming ang isang tabako at sinindihan. Inutusan niyang lumabas ang binata at tumayo sa tapat ng pintuan. Nagtataka man ay sumunod si Gilier. Humithit ng tabako ang matanda at ibinuga ang usok sa binata. Magsasalita pa sana si Gilier. Ngunit biglang hinawakan ng matanda at hinila papasok, sabay sarado ng pintuan. Meron lang akong kinukumpirma. Tigbaliw. Yan ang sumusunod sa'yo. Uri ng aswang pero hindi pagkain ng pakay eh. Durong, may mga inaalagaan kayong panabong, di ba? Gilier, mahilig kang sumabong. Gusto mo bang malaman kung bakit ka natatalo? Wika ni Mang Doming. Ay naku, halin na nga kayo, magapunan na tayo. Hindi pa kayo nakainom pero kung ano-ano nang pinag-uusapan nyo, gutom lang yan. Matagal na ako dito, Mang Doming. Wala namang ganyang kwento dito. Wika ni Nanay Lyra. Ay, tumahimik ka muna, Lyra.
Paano ka makakaengkwentro ng aswang hindi ka naman lumalabas ng bahay? Magaling na antingero ang kaibigan ko. Nanggagamot ka din, di ba, Domeng? Kaya madali niyang nalalaman kung may banta sa paligid. Maging mga bakas, nalalaman niya sa pamamagitan lang ng amoy. Abay, may mga nanggagambala pala sa atin na hindi natin alam ano. Lalo na yung si Gilier, kung saan-saan pa namang nagsususot yan. Wika ni Tatay Durong. Bukas, Gilier, tuturuan kita ng pamamaraan para hindi basta matalo ang manok mo. Palibasa, hindi manok ang isinasalang na mga demonyong yan eh. Kung hindi mga alaga nila, pinapainom ng sarili nilang laway. Laway ng aswang. May derby sa lungsod sa susunod na araw. Magkondisyon ka ng isang manok at ako nang bahala. Panigurado, isasalang niya uli yung alaga niya. Wika ni Mang Doming. Dahil napangako niya sa mga kaibigan na babawi, kaya hindi nagdalawang isip ang binata na sumang-ayon. Nagtiwala siya sa matanda dahil mukhang malaki ang paniniwala ng ama kay Mang Doming. Naging maayos naman ang gabi na kasama nila ang matanda. Kinabukasan maaga pa lang, inihanda na ni Gilier ang mga manok na nakailera sa likod ng bahay. Nagtanong ito sa matanda kung anong manok ang dadalhin. Kinuha niya yung kulay abo at may kaunting pula ang mga balahibo. Hinimas niya ito na tila may ibinubulong sa hayop. Matapos ang ginagawa ay pinahawakan niya iyon sa binata. Ayon kay Mandoming, damhin lang ni Gilier ang hawak na alaga at subukang ikonekta ang kalooban. Nang sa ganon mapasunod ang manok sa anumang pag-uutos. May binigay din na pinatuyong maliit na butil ang matanda. Sa paglalarawan niya mukha itong maliit at naputol na kahoy. Mutya ng sili ang tawag dyan, iho. Mabisang gamit ng mga sabongero o mga nagsusugal. Subok na ang mutsyang yan. Kaya alam ko at siguradong mananalo ka. Sasama din ako sa laban. Aalalayan kita. Wika ni Mang Doming. Maraming salamat po ah. Gusto ko lang din sanang mabawi yung natalo ng mga kaibigan ko. Sana po magdilang anghel kayo. Tugon ni Gilier. Ang sa akin lang, hindi mo dapat ginagawang bisyo ang sapong. Yung binigay sa'yo, gamitin mo ng tama. Ang mga gamit na ibinibigay, kapag hindi umaakma sa nagtatangan, umaalis. Pagkatapos mong mabawi yung natala mo, tama na yan anak. Tulungan mo na lang kami ng nanay mo sa bukid. Mas magandang kumita ng pera ng pinaghihirapan. Wika ni Tatay Durong. Napatango na lang ang binata at nangakong babawiin lang ang natalo. Hanggang sa dumating ang araw ng derby sa lungsod. Maagang naganda si Gilier at sinabihan ang mga kaibigang sumama. Hindi naman siya binigo ng mga ito. Bagkus todo suporta pa rin ang dalawa. Ayon pa sa mga ito, walang iwanan. Laban ng isa ay laban nilang lahat. Kasama din ng binata ang dalawang matanda na si Tatay Durong at Mang Doming. Hawak ang manok ng makasalubong nila si Maning. Kagad namang umihip ng pamproteksyon si Mang Doming nang masiguradong ito ang tigbaliw. Nakatingin lang ito sa kanila habang hawak ang alaga na namumula ang mga mata. Tumingin ito sa matanda habang nakangiti ng nakakaloko. Napakaingay sa lugar dahil sa dami ng tao. Nakahanda na din ang mga manok na ilalaban kasama ng manok nila. Narinig din nila ang tagapamahala ng sabong at sinabing matira ang matibay. Magkahalong tensyon ang naramdaman ni Gilier, lalo pat malaki ang pustahan. Kalmahan mo ang sarili mo nang hindi mahawa ang alaga mo. Bigyan mo ng magandang presensya. At saka Gilier, maniwala ka, makakabawi tayo. Wika ni Mang Doming.
Kaya pala natatalo ang manok mo. Nahahawa mo. Ayusin mo yung pakiramdam mo nang tumapang ang manok mo. Naririnig mo ba ako? Dagdag ni Tatay Durong. Napatango naman ang binata at ilang sandali pa. Nagsimula na sila sa laban. Isinipit ng matanda ang mutya sa tari ng manok ni Gilier. Itinali niya itong mabuti upang hindi matanggal. Inihipan din ito ng matanda ng orasyon para mas lalong tumapang ang manok. Naipanalo nila ang unang laban hanggang sa natira na lang ang manok niya at ni Maneng. Nakitaan ng matanda na nagkakarga na ng orasyon si Maneng, kaya nagdagdag pa ng orasyon si Mang Doming upang makasigurado sa laban. Nang maisalang, nanlaki ang mga mata ni Maneng dahil isang talpak lang mula sa manok ni Gilier. Tinamaan kaagad ang manok niya at natumba. Napakabilis ng laban. Napayaw ang magkakaibigan dahil nanalo ang pambatong manok. Nanlilisik ang mga mata ni Maneng dahil sa nangyari. Ang hindi nito alam, bistado na ng matanda ang galaw niya. Kaya nabasag ni Mang Doming ang proteksyon ng manok ni Maneng. Nakatitig lang ito ng masama na tila nagsasambit pa ng mga dasal. Hindi na ito nakapagpigil at biglang sinugod ang grupo nila Gilier. Bigla namang humarang si Mang Doming para depensa ng binata. Nako, hindi mo gugustuhin na kasabay mong mamamatay yung alaga mo. Alam ko ang nararamdaman mo, pero maraming tao. Ayaw mo namang mamatay sa harapan mismo nila, hindi ba? Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka sa baryong pinanggalingan mo habang nakakapagpigil pa ako. Wika ni Mang Doming. Hoy tanda, tandaan mo hindi pa tayo tapos. Lalo ka na Gilier, kasama ng mga manok mo. Papatayin ko lahat yan. Lahat kayo, papatayin ko. Wika ni Maneng. Tumalikod na ito at naglakad papalayo. Samantalang abot langit naman ang tuwa ng magkakaibigan nang mabawi ang talo. Kung tutuusin, naging triple pa dahil sa laki ng pustahan. Hinirang na kampyon ang manok ni Gilier. Sobra naman ang pagpapasalamat ni Tatay Durong sa kaibigan. Nang matapos ang laban ay tumigil na din si Gilier. Lalo pa ng isang araw nakita niya na lang ang mga alagang manok na wakwak ang tiyan. Alam niyang hindi siya kayang gantihan ni Maneng sa sabong, kaya pinatay na lamang nito ang mga alagang manok. Natigil ni Gilier ang bisyo sa sabong. Itinuon na lamang ang sarili sa pagpapalago ng sakahan ng ama. Sa tuwing napapadaan naman sa sabungan, hinding-hindi niya makakalimutan ang ginawa ni Mang Hiner para sa kanya. Hindi lang pala normal na tao ang lumalaban sa ganong lugar, at hindi din normal na hayop ang kanilang pinanlalaban. Ngunit kahit may ganitong uri na kaganapan, hindi pa rin mawawala ang mga pangontran ng mga albularyo, mga manggagamot, patungkol sa ginagawang kasamaan ng mga elemento o nilalang. Laking pasasalamat ni Gilier kay Mang Doming. Hindi lamang dahil nanalo siya at nabawi ang pera. Dahil din sa matanda, natigil niya ang bisyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ruben, taong 1983, Iloilo. Bata pa lamang nakaugalian na ng binatang si Ruben na uminom ng alak kasama ang mga kaibigan sa lugar. Bukod dito, madalas ring nasa sabungan ang binata kasama naman ang tiyuhin dahil magdamag ng umiinom nakatulog habang nakaupo sa kanto si Ruben. Hindi naman nabigla ang mga tao sa lugar nang makita ang binata dahil hindi naman yun bago sa kanila. Dahil mahilig uminom si Ruben,
Nakasanayan na nito na matulog kung saan-saan. Uy Ruben, mamaya babalikan kita dito ah. Dadalo tayo sa pasabog ni Mayor. Marami raw dayo mamaya. Balita ko pa, magaling ang mga manok na dadalhin. Pusta na natin tong natitira kong pera. Sigurado naman akong hindi tayo matatalo eh. Diyan ka lang Ruben ah, babalikan kita mamaya. Wika ni Tio Paeng. Ito ang pinakamalapit na tiyuhin ni Ruben at palaging kasama, lalo na pagdating sa kalokohan. Ngunit kahit kilalang lasinggero at sabongero sa lugar, hindi naman ito masamang tao at ni minsan, hindi naman siya nakapanakit o nakipagbasag ulo. Dahil sa pagiging mabuting tao kaya marami siyang kabarkada sa lugar. Kilala si Ruben na maaasahan at mapagkakatiwalaang tao. Kaya naman kahit ano pang oras o saang lugar na mapunta, Jack na meron itong kakilala at tutulong sa binata. Samantala nang matapos magsalita si Tio Paeng, tumangulang ang binata at bumalik na sa pagtulog. Lumipas pa ang ilang oras pagsapit ng 12:00 ng tanghali. Muling bumalik si Tio Paeng. Naabutan naman ng tiyuhin si Ruben na maayos na ang kalagayan ng mga oras na yon. Ngunit napailing na lamang nang makita na meron na naman itong dala na bote ng alak. Niyaya na ni Tio Paeng ang pamangkin. Habang naglalakad papunta sa sabungan, patuloy lang sa pag-inom ang binata. Nang makarating sa lugar, naupo ang dalawa sa likod na bahagi at maiging nagmasid si Tio Paeng sa mga nagdadatingan na maimpluwensyang tao dala ang mga manok. Namangha naman ang tiyuhin dahil lahat ng nakikitang panabong siguradong may ibubuga sa labanan. Samantalang si Ruben naman, walang pakialam sa nangyayari. Nakaupo ito sa tabi ng tiyuhin at nagsisimula ng umilik. Ay nakong bata to. Hindi ka pa nga nakakabangon sa pagkalasing. Uminom ka na naman. O sige, matulog ka na lang dyan. Kikilatisin ko muna ng maigi ang pupustahan natin. Diyos ko po, gabayan niyo sana kami. Naway maging swerte ang araw ng sa amin. Wika ni Tio Paeng. Hindi nagtagal nagumpisa na ang sabong. Bago pa pumili ng manok na pupustahan, tinatanong muna ni Tio Paeng ang katabing lasing. Kahit pa nakapikit, malinaw pa ding sinasabi ng binata ang dapat pustahan. Kung sino man ang banggitin ni Ruben, walang mintis na nananalo si Tio Paeng. Sa ganitong paraan palaging pumupusta sa sabungan ng tiyuhin. Sa ilang taong ginagawa yon, 100% na palaging tama ang sinasabi ni Ruben. Ngunit ang pagkapanalo ng sunod-sunod ay limitado lang. Dahil sa oras na hindi na magsalita si Ruben, nawawala na rin ang swerte ng tiyuhin. Paminsan binibiro naman ito si Ruben na baka may nakatagong mutya o anting-anting ang binata dahil sa dalang swerte. Tumutugon naman ang binata na wala at talagang malakas lang siya sa tsamba. Dahil sa dami ng magkakalabang manok, matapos ang ilang beses na panalo, noong hindi na tumugon pa ang binata, tumigil na din sa pagpusta si Tio Paeng. Dati nasubukan na niyang ipagpatuloy ng walang tulong ng binata, kaya lahat ng naipanalo ay napunta lang din sa wala. Nagpatuloy na lang siya sa panonood at triple na ang perang nasa bulsa. Nang magising naman si Ruben, sumasabay na ito sa hiyawan tuwing may nananalong mga manok. Bandang 4:00 ng hapon, dahil nanonood na lamang at hindi na pumupusta, nagiya nang umuwi si Ruben. Umalis na ang dalawa sa sabungan at habang naglalakad, hindi na iwasan ng magtiyuhi na pag-usapan ang kapitbahay ng binata na si Dado. Hindi ko nga rin po alam Tiyo eh. Bakit kaya mainit yung ulo nun sa akin? Nung isang araw nga po, balak ba naman akong saksakin sa likod? Buti nga nakailag ako eh. Hinayaan ko na lang po. Ayos lang naman po ako hanggat hindi naman ako nasasaktan. Wika ni Ruben.
Si Dado ay halos kasing edad lang ng binata. Ang tahanan nito ay kaharap lang ng mismong bahay ni Ruben, kaya napaka-imposible na hindi magtagpo ang dalawa. Dati pa malaki ang galit ni Dado kay Ruben, ngunit hindi naman niya malaman ang totoong dahilan. Lalo pat ni minsan hindi naman ito nasaktan o nakasagutan. Ayon pa kay Ruben, puro kabutihan lang ang pinapakita niya kay Dado, ngunit kabaliktaran naman ang ugali nito sa kanya. Sa ganitong mga tao, bagamat minsan nakakaramdam na rin ng galit si Ruben, ngunit mas pinipili pa rin niyang pahabain ang pasensya. Labis ang ginagawang pag-iingat ni Ruben na walang makagalit dahil pinangako niya ito sa Panginoon. Samantala, pag-iingat na lang ang tanging na ipayo ni Tio Paeng dahil hindi naman niya kilala si Dado. Maya-maya pa, naghiwalay na ng landas ang dalawa. Dumiretso na sa sariling tahanan si Ruben habang si Tio Paeng naman lumiko doon sa isa pang kanto. Mag-isang naninirahan si Ruben at ang sumasalubong lang sa kanya pag-uwi ay ang mga alagang aso at pusa. Matagal na panahon na ang nakalipas magmula nang maulila sa mga magulang. Noon nabubuhay pa ang ama, hindi naman pala inom ang binata. Madalas itong nasa gubat para tulungan ng ama sa paghahanap ng mga tuyong kahoy. Isa sa kinabubuhay nila dati ang pagtitinda ng mga panggatong na kung tawagin ay raha. Magmula nang mapag-isa na lang sa buhay, halos lahat ng oras niya nilaan na lang sa pakikipagbarkada. Samantala, pagkapasok ng tahanan kaagad niyang sinara ang mga pinto at bintana. Nang masiguradong wala ng siwang na nakabukas, hinubad nito ang pang-itaas na damit at dahang-dahang tinanggal ang nakapulupot sa bewang na pulang tela. Sa loob nito ay may isang maliit na bagay na gawa sa pilak at nakahulma ang mag-asawang duwende. Maingat itong tinanggal ni Ruben para hindi mahulog sa sahig. Ang bagay na yon ang nagsisilbing anting-anting ng binata dahil ang mag-asawang duwende ay merong kakayahang akitin ang swerte sa sugal. Gaya ng sabong, mga larong baraha, bingo, sakla at marami pang iba. May angkin din na pang-akit sa negosyo at maaaring humiling sa mga gustong mangyari sa buhay. Ito ay pamana sa kanya ng ama bago mawala ng buhay. Ayon pa kay Ruben, sa ilang taon na kasama ang bagay na yon, natutunan niya na mas lumalakas ang bisa ng anting-anting tuwing nalalasing. Maaaring hindi yon ang tipikal na paggamit ngunit ito ang gumagana para sa kanya. Sa kabila ng paglalasing para maakit ang swerte, ang kabutihang loob ang hinding-hindi nakakalimutan ng binata dahil ito ang paulit-ulit na binilin sa kanya ng ama. Ayon kay Ruben, kahit gaano pa kaganda at katibay ang gamit, kapag ang may tangan na bahida ng kasamaan, hindi imposibleng sa isang iglap pawiin ito ng kalikasan. Samantala, kahit pa masasabing swerte si Ruben, hindi naman gaano kaunlad ang pamumuhay ng binata. Malinis ang hangarin niya sa pangangalaga at tumihiling lang ayon sa pangangailangan. Matapos na maitabi ang pulang tela, ipinatong na ni Ruben ang anting-anting sa lamesa kung saan katabi ng iba't ibang klase ng agimat. Bago magpahinga sa gabi, sinisigurado niyang madadasalan ang mga tangan. Bukod sa pamana sa kanya na mag-asawang duwende, bata pa lamang si Ruben sumasama na ito sa ama tuwing Biyernes Santo para mangolekta sa bundok ng mga buhay na anting-anting at mutya. Ang bahagi ng pagkataong ito ni Ruben, lingid sa kaalaman ng nakararami maging nantyuhin. Ayon sa binata, wala namang punto kung ipapaalam pa sa iba. Lalo pat hindi naman lahat ng tao magiging masaya sa ginagawa niya. Madalas, mas maraming nakakaalam, mas lapitin ka ng mga taong magtatangka na gawin sa iyo ang gamit. Kaya naman, ang ipinapakita lang ni Ruben sa mga tao ay isa siyang lasinggerong binata. Mas mabuti na yon kaysa naman malagay sa panganib ang buhay
sa oras na malaman ng iba na isa siyang antingero. Sa ganitong paraan umiikot ang buhay ng binata. Pakikipag-inuman, barkada at pangungulekta ng iba't ibang tangan. Isang araw, alas 5 pa lang ng umaga nagising na si Ruben. Araw ng Biyernes Santo na mga panahong yun. Para sa mga antingerong kagaya niya, ito ay pagkakataon para muling makahanap ng bagong tangan. Kaya naman maaga pa lang lumabas na ng tahanan para ikondisyon ang katawan. Isa sa ginagawa nitong paghahanda ang pagtakbo ng 5 kilometro pagkagising. Bihira lang itong gawin ni Ruben, kaya halos lahat ng kapitbahay na madaanan ay nagtataka. Hindi naman yun pinansin pa ng binata, maging ang mga kaibigan na nagyayaya sa kaniyang uminom. Pinagbabawalan ni Ruben ang sarili na uminom tuwing araw ng Biyernes Santo. Samantala nang matapos naman sa pagtakbo, diretso nang naligo matapos makapagpahinga. Maghapon na abala si Ruben sa pagdarasal at pagkausap sa mga gamit na dadalhin niya sa pag-akyat ng bundok. Bandang alas 7 ng gabi, naghanda na ang binata. Lahat ng malalakas na tangan inilagay niya sa katawan. Ang iba naman ay ginawang palawit sa loob ng damit, sa paanan at sa iba pang bahagi ng katawan. Naghahanda na ang binata dahil malakas ang mga nilalang at elemento sa araw na yon. Ayon pa kay Ruben, may mga nilalang siyang makakaagaw at makakalaban sa paghahanap ng mga tangan. Hanggang sa nagumpisa nang maglakad ang binata paakyat ng bundok. Hanggat maaari iniiwasan niya ang mga madadaanang kapitbahay dahil baka magtanong pa ito sa kanya kung saan-saang sulok na dumaan si Ruben para walang makahalata. Hanggang sa naging matagumpay siyang nakarating sa paanan ng bundok. Hindi naman kagad nakakita ng mga tangan ng binata. Kailangan pa niyang mag-antay ng alas 12 ng gabi at doon lang mararamdaman kung nasaan ang tangan sa lugar. Naglakad na lang muna ang binata at naghanap ng parte ng bundok na maaaring pagpakitaan ng mga tangan. Sa paglilibot, hindi man sigurado ngunit nakarinig siya ng yapak ng tao. Tila sumusunod sa kanya kaya nagmadali nang maglakad ang binata para mailigaw ito. Ngunit napaisip ang binata na baka paraan lamang yon ng mga nilalang para mawala ang atensyon niya sa paghahanap ng mga tangan. Nang nakatago na ang binata sa malaking puno ng akasya, hinanap niya kung saan nanggagaling ang tunog ng mga yapak. Ganun na lamang ang pagkabigla ni Ruben nang makita ang kapitbahay na si Dado. May dala itong pote na may lamang alak habang may hawak namang baril sa kabilang kamay. Tinawag ni Dado ang pangalan ni Ruben. Pinapalabas nito ang binata sa pinagtataguan. Ngunit ang pag-iingay ay pinagbabawal ng mga oras na yon dahil nabubulabog ang kalikasan. Dahil ayaw nang makaperwisyo pa ng iba, nagpakita na ito kay Dado para matigil sa pagsigaw. Kung ano-anong mabigat na salita ang lumabas sa bibig ni Dado. Maya-maya pa, walang pag-aatubiling itinutok sa dibdib ni Ruben ang baril kasabay ng pagkalabit. Inaasahan ni Dado na mamamatay ang binata. Ngunit nagkakamali siya dahil protektado si Ruben ng mga tangan. Hanggang sa napansin ni Dado na bumalik lang sa kanya ang bala ng pinaputok na baril. Hindi malaman ni Ruben ang gagawin. Kahit pa pinagtangkaan siya nitong patayin, nagawa pa rin niyang pakitaan ng malasakit si Dado. Nilapitan niya ang nakahandusay na binata at tinangkapang gamutin. Ngunit sa puntong yon, hindi gumana ang pagpapagaling ng binata. Doon lang naalala ni Ruben ang mga oras na yon. Walang kakayahan ang mga ito na makatulong sa ibang tao. Bagkus kung sino lang ang nagtatangan, siya lang din ang kayang protektahan ng gamit. Dahil dito kahit gustuhin pa ni Ruben na tulungan si Dado, wala nang nagawa pa ang binata. Binuhat na lang niya ito at dinala sa mataong lugar bago pa bumalik sa bundok. Sinigurado muna ni Ruben na merong nakakita kay Dado hanggang sa may mag-amang naglalakad na nakakita dito. Matapos yon, muli nang bumalik si Ruben sa bundok at ipinagpatuloy ang paghahanap ng bagong tangan. Buong magdamag na nanatili sa kagubatan ang binata.
Hindi naman siya nahirapan sa pagkuha dahil ilang taon niya na itong ginagawa. Samantala ng sumunod naman na araw, pumutok ang balitang kritikal ang lagay ni Dado sa ospital. Kaagad namang pumunta si Tio Paing sa tahanan ni Ruben para magtanong sa nangyari kay Dado. Ngunit nagpatay mali siya lang ang binata. Ayon sa kanya, tulog na siya ng gabing yon kaya hindi niya nalaman ang mga naganap. Hindi naman nagtagal pa si Tio Paing sa tahanan ng binata nang masiguradong nakalis na ang tiyuhin. Pasimpleng lumabas ng tahanan si Ruben at pumunta sa ospital. Ayon dito, inuusig siya ng konsensya na hindi matulungan si Dado. Maswerte naman dahil nang mahanap ni Ruben ang kwarto ni Dado, wala namang nagbabantay. Sinamantala niya ang pagkakataon na mapagaling si Dado. Wala pang ilang minuto, humilom na ang sugat ni Dado kung saan nakabaon ng bala. Nang matapos nagpakawala si Ruben ng orasyon para hindi na siya muli pang makilala ni Dado. Dumiretso na sa tahanan ang binata at kagaya ng normal na pamumuhay. Matapos na maibalik at maitago ang dalang tangan, lumabas na siya ng tahanan para humanap ng makakainuman. Nang mismong araw na yon, kinahaponan lumabas na ng ospital si Dado. Sa katunayan dumaan pa ito malapit kina Ruben. Ngunit hindi na masama kung makatitig sa binata. Sa loob ni Ruben, kahit pinagtangkaan nito ang buhay, masaya pa rin siyang napagaling si Dado. Magmula ng araw na yon, ganun na lang ang pagtataka ni Tio Paeng dahil hindi na muli pang nakilala ni Dado si Ruben. Nagbiro na lang ang binata na baka utak nito ang natamaan ng bala, kaya bigla na lang nakalimot. Nagpaimbestiga na rin ang pamilya ni Dado ngunit napag-alaman ng mga otoridad na galing din sa sariling bala ng baril ang tumama sa kanya. Kaya nagkaroon ng haka-haka na pinagtangkaan nitong magpakamatay. Samantalang si Dado mismo, hindi na maalala pa ang mga nangyari. Napapangiti na lang si Ruben dahil kahit kailan hindi pa rin nadiskubre ng iba ang itinagong lihim. Sa paglipas ng panahon, hindi man humingi ng tawad ngunit sa puso ni Ruben, napatawad na niya si Dado. Nagpatuloy pa rin siya sa pagkolekta ng mga tangan at pagtatago ng lahat sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Palaisipan man kung ano nga ba talaga ang rason ng galit ni Dado sa kanya. Ngunit hindi na ito pinagtuunan pa ng pansin ng binata. Nagpapasalamat na lang siya na naging maayos ang lahat. Magpasa hanggang ngayon, buhay at malakas pa rin si Ruben. Ngunit isa pa rin itong antingerong lasinggero. Kwentong Bayan.